Sa mundong patuloy ang pagbabago, ang Pilipinas ay nalalagay sa posisyon ng patuloy na pagpapatatag ng pakikipag-ugnayan nito sa ibang bansa upang makamit ang kaunlaran, malutas ang iba't ibang isyong panlipunan at sa lupang nasasakupan. Ngayong 2025, ano-anong mga bansa kaya ang patuloy na magkakaroon ng malakas sa pagsuporta sa Pilipinas? Alamin sa video na ito. It's time, Solid Archers! Welcome to Archlight, kung saan asintado ang bawat kaalaman. Sa loob ng maraming taon, ang Pilipinas ay tradisyonal na may matibay na relasyon sa mga sumusunod na bansa. Mahalagang tandaan na ang mga ugnayang ito ay maaaring magbago batay sa mga pangyayari at desisyon ng bawat bansa. Ang Pilipinas ay patuloy na nagsusumikap na mapalalim ang relasyon nito sa iba't ibang bansa upang mapanatili ang kapayapaan at kaunlaran sa rehiyon. Ang relasyon ng Pilipinas sa iba't ibang mga bansa ay may malawak na benepisyo para sa ekonomiya, seguridad, edukasyon, infrastruktura at diplomasya ng bansa. Sa patuloy na pagbabago ng mga pandaigdigang kalagayan, mahalaga ang pagkakaroon ng matatag at maayos na relasyon sa mga makapangyarihang bansa upang matugunan ang mga hamon ng global competitiveness, regional stability at national progress. Ngayong 2025, narito ang mga bansang patuloy na magkakaroon ng malakas na pagsuporta sa Pilipinas. Number 10. Indonesia. May kasunduan ng Pilipinas at Indonesia para sa joint maritime patrols laban sa piracy at illegal fishing. Sa ekonomiya naman at kalakalan, malaking trading partner ang Indonesia sa larangan ng agriculture, energy at consumer goods. At ngayon, patuloy na lumalawak ang ugnayan sa sektor ng automobile at telecommunications. Aktibo ring nakikipagtulungan ang dalawang bansa sa ASEAN integration programs para sa regional stability. Number 9. Singapore. Isa ang Singapore sa pinakamalaking foreign investors sa real estate, technology at banking dito sa Pilipinas. At sa kasalukuyan, maraming Pilipinong professionals ang nagtatrabaho sa Singapore. Sa larangan naman ng edukasyon at teknolohiya, may scholarship programs para sa mga Pilipino sa larangan ng engineering at business at aktibong katuwang ito sa pagpapalakas ng digital economy sa Pilipinas. Tumutulong din ang Singapore sa pagpapalakas ng cybersecurity at defense cooperation sa ASEAN. Number 8. United Kingdom. Sa kalakalan at negosyo, isang United Kingdom sa mga pangunahing investors sa business process outsourcing o BPO industry ng Pilipinas. Sa edukasyon, maraming scholarship opportunities tulad ng Chevening Scholarships para sa mga Pilipino. Sa depensa, mariing nakikipagtulungan sa Pilipinas sa anti-terrorism efforts at maritime security. Number 7. Germany. Isang mahalagang European trade partner ng Pilipinas ang Germany. Kaya ngayong 2025, maaaring umusbong pa ang maraming negosyo na suportado nito. Sa kasalukuyan, maraming Filipino nurses ang nagtatrabaho sa Germany sa ilalim ng labor agreements. Sa edukasyon at teknolohiya, maraming technical training programs para sa mga Pilipino sa larangan ng engineering at IT. May free tuition policy ang ilang university sa Germany para sa mga international students. Samantala, sa renewable energy, tumutulong ang Germany sa pagpapalakas ng clean energy projects sa Pilipinas. Number 6. Canada. Sa migrasyon at trabaho, malaking populasyon ng Pilipino ang naninirahan sa Canada na nagbibigay ng malaking remittances sa Pilipinas. Maraming oportunidad para sa skilled workers sa ilalim ng Canada's Express Entry Program. Sa edukasyon, may mga scholarship at exchange programs para sa mga Pilipinong estudyante. Sa humanitarian aid, tumutulong sa disaster relief efforts at pagsulong ng mga programang pangkalusugan. Number 5. China. Sa ekonomiya at negosyo, isa sa pinakamalaking trading partners ng Pilipinas ang China. Nagbibigay ito ng foreign direct investments of FDIs sa iba't ibang industriya. Sa infrastruktura, tinutustusan ito ang ilang proyekto sa ilalim ng Belt and Road Initiative o BRI. Halimbawa, pautang para sa mga bridge at railway projects. Sa diplomasya at teritoryo, bagamat may mga tensyon sa South China Sea, patuloy pa rin ang ugnayan sa larangan ng ekonomiya. Nagkakaroon ng dialogues upang mabawasan ang tensyon sa teritoryo. Number 4.
South Korea. Sa ekonomiya at negosyo, isa ang South Korea sa pinakamalaking foreign investors sa Pilipinas, lalo na sa manufacturing at electronics. Nagbibigay ng soft loans para sa mga proyektong pang-infrastruktura. Sa depensa at seguridad, nag-donate ang South Korea ng FA-50 fighter jets sa Philippine Air Force. Patuloy na nagbibigay ng military equipment at training. Sa kultura at turismo naman, malaki ang impluwensya ng Korean Wave o Hallyu sa Pilipinas. Maraming Koreano ang bumibisita sa bansa bilang turista. Number 3. Australia. Sa depensa at seguridad, may status of Visiting Forces Agreement ang Pilipinas at Australia para sa military cooperation. Sumusuporta sa anti-terrorism training ng Philippine military ang Australia. Sa edukasyon naman, maraming scholarship opportunities para sa mga Pilipino sa ilalim ng Australia Awards Scholarships. Aktibong tumutulong ito sa pagpapabuti ng kalidad ng edukasyon sa Pilipinas. Sa humanitarian aid, tumutulong sa relief efforts sa panahon ng mga sakuna gaya ng Typhoon Haiyan noong 2013. Number 2. Ang Japan. Sa infrastruktura at ekonomiya, malaking taga-suporta ng Build program ng Pilipinas ang bansang Japan. Nagbibigay ng mababang interes na pautang para sa mga proyektong pangtransportasyon, riles at flood control. Sa depensa at seguridad, nagbibigay ng military assistance kabilang ang patrol boats at radar systems para sa Philippine Coast Guard. Aktibong katuwang sa pagpapalakas ng maritime security sa South China Sea. Sa kultura at turismo, maraming Pilipino ang nagtatrabaho sa Japan sa ilalim ng Technical Intern Training Program at ang Japan ang isa sa mga paboritong destinasyon ng mga Pilipino para sa turismo. At number 1, ang USA o Estados Unidos. Sa depensa at seguridad, matagal na ang kaalyado ng Pilipinas ang USA sa pamamagitan ng Mutual Defense Treaty at Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Nagsasagawa ng mga joint military exercises tulad ng balikatan upang palakasin ang depensa ng bansa. Sa ekonomiya at kalakalan, isa sa pinakamalaking trading partners ng Pilipinas ang USA, lalo na sa export ng electronics at agricultural products. Maraming Pilipino ang nagtatrabaho sa US na nagpapadala ng malaking remittances pabalik sa Pilipinas. At sa edukasyon at teknolohiya, nagbibigay ng scholarship programs para sa mga Pilipinong nais mag-aral sa United States of America. Tinutulungan ang Pilipinas sa larangan ng cybersecurity at digital transformation. At yun po ang mga bansang patuloy na magbibigay ng suporta sa Pilipinas sa taong 2025. Mahalagang tandaan na ang mga ugnayang ito ay maaaring magbago batay sa mga pangyayari at desisyon ng bawat bansa. Ang Pilipinas ay patuloy na nagsusumikap na mapalalim ang relasyon nito sa iba't ibang bansa upang mapanatili ang kapayapaan at kaunlaran sa rehiyon. Kung meron kayong suggestion o opinion, mag-iwan lamang ng inyong komento sa baba. Solid Archers, it's time!